Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rick. Tambalanista since 2015. Simula nang maging suki ako ng tambalan, lagi ko nang inaabangan ang Mahiwagang Burnay. Hindi kasi pwedeng wala akong matutunan sa bawat kwento ng mga kapwa ko tambalanista. Kaya naman ngayong marami akong agam-agam, naisip kong humingi ng payo sa inyo. Madaming nagsasabi may itsura daw ako pero hindi ko naman nilalagay sa ulo ko. Siguro nga kasi nung high school, lagi akong escort ng muse o ng contestant sa school beauty contests. Lagi din akong kasali sa Santa Cruzan at kung ano-anong sagala at parada sa lugar namin. Maalaga kasi ko sa sarili. Kahit lalaki, inaalagaan ko ang kutis ko. Buo lahat ng ngipin ko kasi maliban sa nagsisipilyo ko pagkatas kumain, pumupunta ako sa dentista every 6 months. Ay talaga ba? Every 6 months palang punta, partner. Akala ko every after 6 years. Ako rin eh. Every after 6 years. Ayun, pupunta pa ako sa dentista every 6 months para mas malinis ng maayos ang mga ngipin ko. Naniniwala kasi ako sa laging sinasabi ng teacher ko nung elementary na cleanliness is second to godliness. Dahil kapos, second year college lang ang natapos ko. Wala akong mapasukang ibang trabaho kaya nag-janitor ako para makaraos. Dahil likas ako malinis sa lahat ng bagay, laging bagong laba at planchado ang uniform ko. Malinis at makintabang sapatos. Kahit nasasalang sa init ng araw minsan, sinisigurado ko na hindi naman ako amoy araw. Noong nakaraang taon, na-assign ako sa isang bangko sa Makati. Dito ko nakilala si Cara. Teller si Cara sa bangko. Nagsimula lang kami sa ngitian. Tapos pag dumarating siya, pinagbubuksan ko ng pinto. Pag marami siyang dala, tinutulungan ko. Alam ko naman kung saan ako lulugar kaya hindi ko iniisip na mapalapit kay Cara. Yun nga lang, hindi na ako nakaiwas nung siya na yung lumapit. Dalawa yung pinapabili niyang milk tea tapos ibibigay niya sa akin yung isa. Dinadamihan niya yung baon niya para mabigyan niya ako. Niyaya niya akong sabay na kaming umuwi nung minsang nag-overtime siya tapos sakto pa-out pa ako. Hindi nagtagal, naging kami ni Cara. Nagpalipat ako agad ng ibang establishmentong lilinisan para makaiwas sa issue. Kaya lang, hindi natapos ang problema ko doon. Nahihirapan ako para kay Cara. Kahit hindi niya sinasabi, alam ko na maraming kumukot siya sa kanya dahil isang janitor lang ang boyfriend niya. Ang totoo, kahit nga ako naaasiwa. Kapag pinapakilala niya ako sa mga kaibigan niya, nakatitig ang mga mata ko sa lupa. Nahihiya din akong pumunta sa kanila. Mabait naman ang pamilya niya pero alam ko na kung may choice sila, syempre, gusto naman nila ka-level ni Cara yung boyfriend niya. Tambalan, ilalaban ko pa ba? Nahihirapan ako kasi parang ang layo-layo ng agwat naming dalawa. Isa pa, mahal na mahal ko si Cara, kaya ayokong kinukutya siya ng ibang tao nang dahil sa akin. Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista,
Rick. Ayan na naman ang mga kwentuhang langit ka, lupa ako. Yan, Mga diba? kwentong telenovela. Yes, diba? And katulad ng mga kwentong telenovela, meron din naman talagang meron din namang mga happy endings, diba? So, gets ko yung part na dahil mahal mo si Kara, ayaw mo naman na ganun siya, na parang nahihirapan si Kara, kaya parang ayaw mo nang ilaban. Pwede din naman yung aspetong yon. Kung parang ang hirap, parang ang bigat, mahirap kasi kung iba-iba ng sitwasyon ng bawat relasyon, 'di ba? May mga iba hindi pinapayagan ng magulang, may mga iba takas, may mga iba kabet, ganyan, 'di ba? Iba't iba ng sitwasyon. Pero whatever it is, basta may sabit or may mabigat, mahirap talaga siyang dalhin. Ganon. And in the case of itong si Rick, mahirap kasi hindi may express, nahihiya. Isipin mo laging nakatingin sa lupa, yung parang laging may kulang, pero walang mali ha. Walang mali. In fact, natuwa nga ako na kesa magka-issue, mag-a-adjust ako, lilipat ako ng trabaho, 'di ba? So kumbaga, nagsasacrifice ka talaga ng bonggang-bongga para kay Kara. Ang question dito, nag-usap na ba kayo tungkol sa sitwasyon na 'yan? Kasi Correct. obviously sa una, baka naman kasi may mga ganun kasi parang matipuno kasi habang naglilinis, gano'n. Naka-flex ang Naka-flex muscle. ang mga muscle habang nagmamap, 'di ba? Parang gano'n. O kaya, nakita ko yung pag-flex ng muscle na nagbuhat ng isang drum ng tubig, 'di ba? Nakakauhaw tuloy. Yung laging ano pangalan ng babae ulit? Si Kara. Si Kara Yan. lagi nagtatawag para, palitan mo na nga yung tubig ng dispenser Oo, natin. ganyan. Tapos para makita niyo yung yung mga cuts ng yung mga yan, mga yan. braso-braso, Yan, ganun. yan. Baka may ganun kasi, kaya parang alam mo yung may excitement doon sa part na yun. Hindi ko alam, feeling ko lang, 'di ba? Kaya nagkagustuhan, 'di ba? Tapos okay, mabait ka. Tsaka ikaw na mismo sa sarili mo, yung first two paragraphs ng kwento ng Mahiwagang Bornay was dedicated dun sa pagiging balidoso mo, yung pagiging malinis mo sa katawan. And yung pagiging malinis kasi sa katawan is also a turn on. Yan yung parang, bakit ganun, di naman siya kagwapuan o kaya mahirap lang sila or kaya alam kong medyo may pagkahampas lupa, ganun, o kaya slap soil, ganun. Pero dahil malinis sa katawan, laging mabango, kahit pawisan, kahit naarawan, may turn on factor. So na-attract kayo sa madaling salita sa isa't isa. Kaya lang syempre, kailangan ninyong pag-usapan kung paano niyo itutuloy yan ang hindi nagkakaroon ng kahiyaan kasi kailangan may pagtanggap. Kasi kung Totoo. ganyan lagi na walang pagtanggap, na lagi nahihiya, hindi ko alam kung paano i-explain sa mga tao, naku, meron tayong problema. Alam mo kung dyan. meron kung nararamdaman nyo yung ganyang klaseng nahihiya, ganun pa rin yung tingin nyo din sa mga tao na judgmental sila. Yes. Kasi may mga tao hindi ka naman huhusgahan eh. Walang pake. Regardless of your profession. 'Di ba? Ano man ang estado mo sa opisina o company na pinagtatrabahuhan mo ngayon, naaaning ka lang kasi baka hinahamak nila ako, minamaliit nila ako, tingnan mo, hindi ka makatingin sa kanilang diretsyo because it's inside your mind. Ginajudge ka na nila. Ginajudge ka nila kahit hindi naman or hindi naman lahat. 'Di ba? So yun yung medyo baguhin mo din. Ngayon, kung hindi na maalis sa isip mo na ay ito lang talaga mananatili ako akong mahiyain, dapat ilagay mo sa isip mo na ang growth ng isang tao, walang pinipiling sitwasyon, walang pinipiling edad. So in this case, hindi pa huli na may patunayan ka pa sa sarili mo. Hindi namin sinasabing wala ka pang napapatunayan. Pero if you want growth, pwede pa. It's not too late. Correct. Pwede kang mag-aral. Di ba? Pwede kang supportahan. Pwede mong tapusin yung pag-aaral mo. Yes, second year college. May mga makikredit pa rin dyan. Kung gusto mo, right from back to zero, pwede rin naman para Pwede talagang bang refresh na lahat. Di ba? Panibago lahat, di ba? Totoo yun. And since magjowa kayo, di ba ang role ng magjowa, nagtutulungan, nagsusuportahan. Correct. Maaring sa ngayon, wala ka pang enough resources para masustain ng pag-aaral. Pero dahil jowa mo siya, baka sakaling pwede kayo magtulungan. Yan. Di ba? Para magkaroon ka din ng magandang, yung goal mo.
'di ba? Correct. Na hindi ka na nahihiya, madidevelop yung personality mo, madidevelop yung mindset mo, pwede pa, hindi pa huli ang lahat. Sabi nga, 'di ba, mas maganda nga yung mga self-made men, yung mga katulad mo na na nagsimula sa medyo mababa, tapos umangat, tapos nung umangat, naging mas bongga yung pamumuhay, 'di ba? Kasi iba talaga yung definition ng success kapag ka nagmula talaga sa wala, 'di ba? Or nagmula sa hirap tapos bigla naging successful. Yan yung mga magagandang klase ng kwento, tsaka nagpapatibay talaga ng lahat, 'di ba? Sikmura, kakayanan, 'di ba? Isipan, abilidad, ganon. Tama si partner sa sinabi niya, it's not too late. Kasi alam mo, maghiwalay man kayo ni Cara, pwedeng sa itsurahan mo, sa datingan mo, pwedeng mangyari ulit na iba naman, 'di ba? Tapos gano'n na naman yung magiging issue mo kasi may insecurity lagi, 'di ba? So ang problem dito is the insecurity. So kung nai-insecure ka sa isang bagay, anong gagawin mong paraan? Diba? May mga judger talaga, pero alam mo dun sa part na yung ang hirap ipaliwanag sa mga tao, gets ko talaga yung mga ganyang eksena . Kaya sinabi ko kanina, partner, parang ang bigat. May bigat. Kaya kailangan pag-usapan ninyo hanggang kailan yung ganito, na okay lang ba talaga kay Cara na gano'n, na hindi niya maipaliwanag sa mga kaibigan, 'di ba? Yung mga gano'n. At ikaw din, hanggang kailan yung mafe-feel mo na ang baba mo, mga gano'n. O gano'n yung sinasabi kong mabigat. Kaya pag-usapan ninyo, kaya pa ba to o hindi? Pero yung practical talaga dyan, yung sabi nga ni partner, pwede mo pang galingan, di ba? Marami pang may enhance sa'yo, marami pang madidevelop sa'yo. Yung growth mo, ang laki pa ng potential. Di ba? So, tutukan mo yun sa mga susunod na pagkakataon. Totoo yun. Kasi kung minsan mindset lang to di ba? Akala natin hinuhusgahan tayo ng ibang tao pero hindi naman. Diba? Ina-adore ka actually ng mga tao dyan, hindi mo lang pansin. Kasi mas pinangungunahan ka ng mindset na, ay, hinahamak ako kasi janitor lang ako. Walang ganun. Diba? Minsan nasa isip lang natin yon. Yes. So, ito yung gusto namin sabihin, i-uplift mo din yung sarili mo. Angat-angat din. Yes, wag mo sanayin na nakatungo sa nakatingin diba? sa lupa. Nakatingin sa lupa. Kasi, yun nga ikaw mismo yung naghahamak sa sarili mo. Hindi, tsaka in the first place, 'di ba? Alam mo, 'di ba, sabi mo nga nung doon sa kwento mo, hindi ikaw yung lumalapit kay Cara kasi alam mong magkaiba kayo ng estado. Kaya 'di ba? Kaya lang anong gagawin mo? Ikaw na yung nilapitan. O 'di ba? Anong gagawin natin? Na-fall ka na. Kumbaga, pinigilan mo talaga yung sarili mo noon . Kaya lang si Cara may ibang nakita sa iyo . She saw you above everything else. Kung ano man yung kinai-insecurean mo. Ganon. Way na lang pakial sa ibang tao. Kasi lagi naman na lang talagang merong mako-comment. So, uulitin namin na pwede mangyari ulit sa iya. Magkahiwalay man kayo ni Cara ngayon kasi hindi nyo mapanininigan or whatever, or hindi ka sanay sa ganyang klaseng sitwasyon na nai-insecure ka. Pero mangyayari yan ulit kung hindi mo gagawa ng paraan para i-lift yung sarili mo. Tama. Dapat tanggalin mo na sa isip mo yung langit siya, lupa ako. Walang ganon. Walang ganon. Masarap ka, yun. Diba? Lagi mong iisipin na gustuhan niya ako. Diba? Lovable ako. Masarap akong mahalin. Ganon. Yun yung iisipin mo lagi. Huwag huwag fixed yung mindset. Huwag laging victim yung mindset. Correct. Janitor lang ako. Hanggang dito lang ako. Hindi ako pwedeng magmahal ng mas mataas ang posisyon sa akin sa company. Huwag ganon. Hindi dapat ganon yung mindset. Yes. Ang pag-ibig, diba, sabi nga sa Dear Love, love transcends times. Oil. Times. Ano? Oil yung pandinig ko, oil. Transcends oil. Transcends, di ba? Age, profession. It goes beyond profession, age, location, race, whatever. 'Di ba? Pag nagmahal ka, mahal mo, walang pero. Ang maganda pa dito, wala namang sabit pati. Mas nakakalurky yung magkakalibel ng profesyon, 'di ba? Pero nagkakabitan, pero may mga asawa. Tama. Pero magkakalibel ng profesyon 'yan Professional pang ang tinatawag. Ang tataas pa ng posisyon ng iba. Pero wag ka. 'Di ba? Pero wag ka, hindi matino. Correct, nagkakabitan. Hindi healthy. Ito in terms of estado ng pamumuhay, in terms of position in the company, 'di ba? Magkaiba pero 'di ba?
walang sabit. Totoo Di yun. walang masama doon. Yes. Gawa ka na lang ng ways para mag-level up ka. Ang advantage mo na dito, kahit na isipin mo naka-attract ka ng ganyan, 'di ba? Kahit na minamaliit mo ikaw mismo, minamaliit mo yung trabaho mo, 'di ba? Ibig sabihin may itsura ka na, may bongga pa trabaho mo, di pak na pak ka, friend. So gawan mo ng paraan yan para next time wala nang wala nang insecurity na magaganap, Yes. 'di ba? Ma-overcome mo yan. Oo. Ano kaya masasabi ng ating tambalanisang Grab driver na si Patrick Pamplona at ang grupong SF na nakatutok sa atin ngayon? Hello po. Anong tingin mo, Kuya Patrick Pamplona, dito kay Rick? Dapat pang i-push, di ba? Ilaban Laban. pa. Laban. Yun naman yung tanong niya, ilalaban ba o hindi? Laban o bawi? Laban! Oo, syempre laban ng laban. At alam mo, paring Rick, total naman ikaw ay balidoso, mahilig na ayusin ang ang itsura. Alam mo ba ngayon, partner, nagse-celebrate ng 3rd anniversary. Sino? Ay, nako, napakabongga. Celebrating their 3rd anniversary today, April 8, ang Alta Skincare Systems. O, di ba? Oy. So, kung trip-trip mo yung mga serum na mga pampabata, pampahydrate. Pampabanat. Ayan, ganyan, di ba? Pampafresh. Oo. Yan, sa Alta Skincare System. Sa happy 3rd anniversary sa inyo. And congratulations. Ayan, salamat ng marami sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality. Yan. Walang pag mahal mo, walang yan, walang pero. Pero pag yung pagmamahal na yung nawala, 'di ba? Ako naniniwala kasi ako talaga na pwedeng Yun ang mas magbago. mahirap. Oo, na pwedeng magbago yung sitwasyon. So kung ngayon mahirap ka, ngayon ito lang yung trabaho mo, pwede talaga siyang magbago eh. So i-try mo siyang i-level up. I say this kasi may minahal akong ganyan eh. Hindi janitor. Mayaman na siya ngayon? Hindi. Wala na siya ngayon sa world, 'di ba? Pero ibig sabihin, parang kung in terms of estado, parang hindi naman langit at lupa, pero medyo ito yung sinasabi kong, kaya gets ko yung sitwasyon nila, ito yung sinasabi kong ang hirap ipaliwanag. Sa nagtatrabaho yung jowa mo, nag-ano lang siya sa ganito eh. Parang ganon. Kaya eventually, kailangan, pero kasi nga ako, alam ko naman from the very beginning, pero naniniwala kasi ako na pwedeng magbago. Hindi porke ganito lang yung trabaho niya ngayon, ganun na siya for the rest of his life. Pwede talaga siyang mag-level up. Ganun. Hindi lang talaga kami meant to be. Ganun. So, pwede magbago. Basta pag mahal mo, ano man yan, saan man siya nanggaling, ano man ang past niya. 'Di ba? Ngayon, kung i-judge ka ng ibang tao, hindi mo nakasalanan 'yon. Judgmental talaga sila. At since judgmental sila, then may rason ka para layuan sila. Yeah. 'Di ba? Wala daw Ganun tayong yun bed eh. kanina Talaga sa ba? radio. Ewan ko. Parinig ko naman siya sa headset. Anyways. Baka mahina lang, hindi dinig sa radio. Oo. So, yun, 'di ba? Minsan, kunyari, kayo, group of, malimbawa, accountants, for example. So, expectation nyo, related din sa, sa work ninyo, yung mga, o kaya ka-level nyo yung mga magiging jowa nyo. May magugulat kapag nag-asawa, kunyari, ng parang, ay talaga ba? Siya yung napangasawa mo, nagduda, siguro maaaring walang pinag-aralan or sabihin mahirap or kung ano man. Ngayon, pag hinusgahan yung pagmamahal mo sa taong yun ng mga kakasamahan mong CPA, for example lang to edi isa lang yung malinaw doon. 'Di ba? Judgmental yung mga kasama mo. Correct. Tinitingnan nila ang pagmamahal sa estado ng buhay, sa narating ng isang tao. May factor yun, oo. Pero yung tama yung sinasabi ni partner kasi nababago ang buhay. Pwede talaga magbago. Lahat ng mahirap ngayon, posibleng yumaman sa mga susunod na panahon. At ganun din, vice versa. Yung mga mayayaman ngayon, maaaring maghirap ulit pagdating ng panahon. Ganun lang naman ang buhay. ikot-ikot. Correct. Kaya wag mong i-judge ano man ang meron sa taong yun ngayon kasi lahat yan mababago. Pag hinusgahan ka sa estado mo ngayon, walang mali sa'yo. Ang mali doon yung mga nanghuhusga sa'yo. Tama. Diba? And again, pag nalaman mo hinuhusgahan yung pagmamahal mo sa taong yun,
may rason ka para umalis dyan. Correct. Hindi mo deserve yun. Sila ang friendship over, hindi yung relationship over. Correct. Okay, Docs. O siya. Salamat! Salamat sa iyo, Rick, for sharing your story. Exit na muna kami.